kayo, hindi niyo pa pinuntahan yung nagbigay ng buhay. Yung simbahan na to araw-araw service. Amen. Amen. Parang ang aga-aga, nananervous na sila. Hindi kasi pag di ka kinausap, hindi mo alam. Amen. Kasi nakakatakot kasi magsabi ng ganito. Aayawan ka na ng tao, kay ka talaga. Simple lang naman, kung pupunta ka doon, punta ka muna sa church. Amen. Mag-offer ka ng praises. Amen? Bumubukas naman naman yan, alas 11 na. Tapos nagpapa-warm up pa yan sila. Are you with me? Yes. Punta mo sila sa hapon na. Amen? Amen. Pagkatapos mong inuna talaga sila. Amen. Amen? Kaka pinabayaran mo siya, hindi ka nga binigyan ng kahit simple. Magbabayad ka sa kanila, magkano? Kasi birthday ko na yung libre. O, libre, namasahe ka pa rin. Magbayad ka pa rin ng train. Yes. Paano mo na? Kasi hindi mo inuna yung nagbigay ng hininga, nagdagdag ng ilan sa'yo. At pag tinignan mo ang buhay mo ngayon, sumagana ka na. Lumami na ang buhok mo. Ayaw nila maniwala kasi nagugustuhan mo. Naglagas daw. Lumami na rin yung pera mo. Amen? Marami ka nang natutunan. Ang dami mong blessings. Nadala ka na ni Amo sa iba't ibang parts ng mundo. Nakarating ka sa Hong Kong. Hong Kong pala is the city of the world. If you are in Hong Kong, whether you go anywhere in the world, hindi ka na maninibago. Amen. Kasi lahat ng high technology nasa Hong Kong. Amen. Pagdating ko sa Canada noon, wala silang octopus. Empty yan. Kaya ang Pilipino pagdating sa Hong Kong, may nawawala. Nawala sa'yo. Nung makapasok, nawala yung pusit ko. Kasi sa Pilipinas, walang gano'n. Kaya hindi natural sa kanila sabihin ng octopus. Pusit na isip eh. Squid dapat, hindi pagdating ko sa London, nag-mission 2013, hindi octopus ang gamit nila. Sila ay, magsabi pa kayo, oyster. Oyster. Hindi nga oyster na. I'm not kidding. Mga seafoods eh, no? Seafood. Signatures ang card nila. Amen? Siyempre, ang nagdala naman talaga ng plane na ganyan ay British Hong Kong. Sila nag-introduce. Kaya ang Canada, pagpunta ko, medyo wala silang ganyan. Amen? Amen. Tapos sa Hong Kong, pagka-stamp para sa iyong card na ilalagay, British kasi ang nag-ano dito, ng 100 years. Kaya pag yung mag-press ako ng para sa stamp ko, alam mo, gawin ko kasi sa Hong Kong nandito yun. Yung nag-stop over kami sa Lufthansa, sa Frankfurt, Germany, papuntang Israel, 1999. UP graduate tong kasama ko. Sabi niya, Julie, turuan mo naman ako, paano lumabas ang stop dito? Hindi niya alam. Kahit ang galing-galing niya, wala sa Philippines yung pinipin ko. True. Ako siya kasi sa Hong Kong meron. Ganito lang siya. Sabi, ganun lang pala. Yung sabihin, yung ikaw, wala ka alam. Yun lang din ang maganda kasi marami kang alam na mabait ka rin. Kasi maka-Diyos ka. Maraming alam, pero hirap ka usap mayapang. Ate, nasaan ba yung black man daw? Si paring black man to. Akala ko tuloy tayo si black man. Kasi itong mga Pilipino, nagtuturo ng mali. Yes. Pagdating kasi si paring black man yan na, statwa pala yan. Kasi kung ano mga sinasabi natin, nanglilitong tayo na. So sa katabi natin, kapatid, magkakasing ng bubola. Tapos nanglilitong ka ng tao kung ano yung sinasabi mo. Amen? Saan kaya yung status ko? Diyan lang, Diyan.
Puso. Wala, ang layo galing sa wanchan. Magturo ka naman ng tama. Amen. Okay, 5 sa mga katabi. Sa malakas na palakpak siya sa mga. So, ganito siya. Pag may need ka, minsan pag nakikita ni Lord ng mga anak niya, nakakalimot, may i-allow siya. Kasi pag may need, mga kapatid, ano ba ang sitwasyon ng pangangailangan? Sa Luke chapter 11, basahin po natin, verse 5 to 7. Pwedeng basahin natin. Then Jesus said to them, suppose you have a friend, and you go to him at midnight and say, friend, lend me 3 loaves of bread. A friend of mine on a journey has come to me, and I have no food to offer him. And suppose the one inside answers, don't bother me. The door is already locked, and my children and I are in bed. I cannot get up and give you anything. So yung pong senaryo, paano kung ang sagot ng kaibigan mo ganun? So sa parable na ito, si Lord, ini-introduce niya sa ating lahat na may isang tao na unexpected, biglang may dumating na guest. Unexpected, ang problema hindi mo naman ina-expect. Biglang dumarating. Amen. Yung need biglang pak. At wala kang ganun. Paano na? Amen? So, totoo ba ito sinasabi natin? Yes, yes. So, the request for bread at midnight, sinisimbolize ito ng urgent needs that arise in life. Biglang, yung anak ko may sakit. Gabing-gabi na. Sakit ng ulo niya. Mami, kaya na pag nagkukwentuhan kami, I was dying that night, Mami. Yeah, yun ang description, dying kasi yung pain niya over here and over here. Talagang I was dying. Kaya mga kapatid, nung gabi na yun, walang tigil yung prayer ko. 1 hour ko siyang pinapray. Amen? Amen. At sabi ko, Lord, I don't like hospital. Yes. I don't want. Kasi yung pain ng anak ko, this is serious. But I didn't tell my daughter kasi nervyosa siya. Amen. Yes. Sabi niya, Mami, I will not die. Sasabihin niya sa akin. Grado kayo. Amen? Sabi niya, I still don't want to die. Dudugtong na yun. Amen, amen? Amen. So, mga kapatid, sa ganung situation, biglang may need, no? Tapos wala ka namang finances. So, nagsisimbolize ito sa urgent needs na dumarating sa buhay natin. May mga ganyan ba sa buhay natin? Amen. So, ang kaibigan, ang initial na ginawa niya, nirefuse siya. Ganun yun. Nagre-reflect ito ng human tendencies to hesitate or reject request when it is inconvenient. Nasa higaan na kami, nakalak na yung door, gabing-gabi na, ayoko nang tumayo. Amen? Eh, ganun minsan. So, when we encounter urgent needs, whether in our lives or the lives of others, we are encouraged to reach out for help. Huwag mong suluhin, humingi ka ng tulong. Kagaya ng tao ito, lumapit sa kaibigan. Sa kami natin kaibigan. Kaibigan. May mga kaibigan ka ba? Amen. Wala ka nang malalapitan kung walang kaibigan. Kaya dapat pala kaibigan ka. Amen? Amen? So we must not shy away from seeking assistance, especially from God. May tanong ako, ang Diyos ba'y kaibigan mo? Amen. Yung kaibigan nating literal, pwedeng wala siya nun. Pero si Lord, kaibigan nating totoo, always siyang available. Amen. Kaibigan, siya'y kaibigan mo. Ipapahanap ko ngayon, kumanta niyan ay si Jackie Kukurichkin. Yan ang totoong apelyedo ni, ewan ko kung screen name niya yun. Siya ay anak ng aming mentor na si Ronald Remy. Siya ay singer. Si Jackie Koo, yan ang kanyang short name. Kaya wala akong nakakalam. Jackie Koo, Kukurichkin. Kasi German talaga, mga kapatid, ang Filipino-German kasi si Ronald Remy. Amen? Kaya ang kanta niya ay, kaibigan, siya'y kaibigan mo kung kailangan mo kasama. Ewan ko kung narinig niyo yan. Mukhang wala kayong narinig. Amen. Narinig mo na? Hanapin niyo siya ulit. I pray nandiyan siya sa YouTube. Kaya kantahin ko nga ulit, bubuhayin ko yun. Amen? Amen. So, ang totoong kaibigan,
kaibigan na hindi ka pwedeng talikuran kasi palaging meron siya ay ang ating Diyos. Kasama natin, gawin natin siya ang totoong kaibigan. Amen. Amen, amen? Amen. Kaya nga, imagine being in a new city and finding yourself in desperate need of help. You wouldn't hesitate to knock on neighbor's door. Kaya bago ka sa lugar, mangangatok ka talaga. Amen? This illustrates how we should approach God without hesitation when we require His help. Nung sunog sa building na ito, nakakatawa, walang ilaw sa lobby. Diyan sa 3B, yung matanda kasi na galing sa taas, nakapadyama. Lahat ng pintuan kinakatok niya. Nalaman ko yung aking kaibigan sa Fort Ford, kinatok din niya. Niya pinagbuksan. Anong ang dilim-dilim? Malay ko kung yung patay yung kumakatok. Yung mga sa umat ng tao. Kasi ang piling ko naman, sa mga kapatiran na nandito noon, huwag kayong basta magbubukas ng door. Kasi madilim na madilim, baka hindi napansin ng gwardiya may nakaakyat na stranger sa building. Kaya alas 12:30, nire-ring ako ng nay, may kumakatok. Sabi ko, Dad, bubuksan man, sa HR kami. Talagang kasagsagan ng sunog. Kung sunog ay 1 ng December, that was Thursday ng umaga. So, ibig sabihin, madaling araw na ng Friday, may nagtorpe. Nakapadyama siya. At lahat kinakatok niya, walang nagbukas. Tapos, puro uling na yung kamay niya. Tapos, pag ano niya, puro uling. Kaya nakakatakot. Kasi lahat ng railings, puro uling yan. Oo. Ayun eh. Pagbaba niya, Hawakan mo, puro uling yan. Ngayon, sabi ni tatay, pabuksan mo na lang, Joe. Kasi kung katok na ng katok yan, pabuksan mo na lang, baka mahalaga. Kaya pagbukas kong kapatiran, sa sobrang nervous. May flashlight pa siya tinutok. Sabi, sinarado. Kasi sa sobrang takot siya, hindi niya na makilala ang taga-building. Amen. Eh, yung isa, sabi niya, ate, taga-building. Eh, humingi ng tulong yung matanda. Pero hindi siya pinagbuksan kasi may sunog, kasusunog lang. Eh, malay mo kung merong familiar spirit.